Yo, kamusta kayo? Welcome sa another episode ng Low Budget Podcast and maikli lang 'tong episode na 'to 'no. Tsaka baka sa TikTok ko lang 'to i-post. Ah, yeah, sorry kung ngayon na lang ulit ako nakapag-upload. Di ko alam bakit ako nagso-sorry, wala namang nanonood. Wala pa, wala pa, 'di ba? Ah, wala lang, ang gusto ko lang pag-usapan ngayon, may madalas akong naririnig sa radyo kada nagluluto ako ng tanghali. Siguro mga 9:00 or 10:00 habang nagluluto ako. Hindi ko sure kung saang station siya, pero basta hindi ko rin alam kung sino at saka ano yung pinakalinya niya. Pero ang pinakanatatandaan ko kasi sinasabi niya palagi is, lagi niyang sinasabi na gamutin muna ang sarili bago lumandi. Hindi ko alam kung naririnig niyo yun, pero yeah, as I said, na lagi ko rin siyang naririnig. Lagi siyang narinig 'pag nagluluto ako 'no, ang kulit lang. Ang kulit niya pakinggan, pero tama naman, 'di ba? I mean, ah, sure naman ako hindi na kayo bago sa mga praise na, 'di ba, love yourself first before you love another, 'di ba? Ayusin mo muna yung sarili mo, bago ka magmahal ng iba. Pero kung bibigyan mo siya ng actual thought kasi, sa tingin ko hindi mo rin masasabi na kailangan mo munang ayusin yung sarili mo bago ka magmahal ng iba. Kasi, ah, some relationship or some people, pumapasok sila sa buhay natin in a very unexpected way 'no, na hindi talaga natin inaasahan yung timing, yung place, and shit and all, 'di ba? Pero hindi ko sinasabing mali, siyempre tama naman yun kung may excuse me, kung may mga issues or, ah, may mga trauma ka na siguro alam mo naman or hindi mo alam na sa tingin mo is makakaapekto is, yeah, the best thing is to fix yourself. Pero kasi hindi rin imposible, hindi rin imposible na mag-mature ka, kasama yung taong mamahalin mo or makakasama mo along the way 'no. Hindi man kayo yung mag-end up together, in the end or hindi man or mag-end up man kayo na kayo talaga, 'di ba? May mga gano'ng story naman. Hindi kasi imposible na mag-mature kayo 'no, na magkasama. Madalas nga yung gano'n, malaking tulong pa sa pag-heal ng sarili is yung may katuwang ka sa buhay, 'di ba? Yung may kasama ka. Pero siyempre, hindi ko sinasabi na gumamit ka ng ibang tao, 'di ba, para i-heal yung mga shits mo 'no, yung mga scars mo na ewan ko sa'yo kung saan mo nakuha. Pero yun lang, yun lang yung pinaka-thought na tama naman yung sinasabi niya or yung naririnig ko sa radyo na gamutin mo muna yung sarili or maghilom ka muna sa mga sugat. Mga sugat mo 'no, na kung saan mo man nakuha 'yan 'no, whether in a romantic relationship or family matters or sa ibang experience pa na personal experience or basta kahit saan. Totoo 'yun 'no, the best case talaga is you deal with yourself first before you deal with another. Pero ito lang yung gusto kong sabihin, ah, minsan kasi yung ibang tao parang nai-interpret nila yun na parang kailangan nilang maghanap ng perfect timing, eh.
parang kailangan fully healed na, fully ready na. Hindi, para sa'kin walang perfect timing, eh. Walang moment, hindi dadating yung moment na ready ka na, especially sa pag-ibig, eh, 'di ba? You can be, ah, you can be healthy na financially, mentally, yung lahat. As in all goods ka na pero parang minsan hindi ka pa rin ready talaga, eh. Meron naman yung iba, ah, medyo okey naman financially pero struggling, 'di ba? Sa mental state naman, hindi naman siya although hindi naman siya gano'n ka, negative, kaya naman i-work, minsan sila pa yung ready, eh, 'di ba? At madalas yung mga gano'ng mga tao 'pag nakakilala sila or nagkakaroon sila ng katuwang sa buhay na willing mag-mature ng silang dalawa is, yeah, yun yung mga relasyon na nagpa-prosper. Base lang sa mga story na narinig, 'no, sa iba, tsaka yan mga story nabasa. And yun lang naman, sa totoo lang wala naman akong ibang gustong sabihin. Siguro sabihin ko lang or ang gusto ko lang iparating is kahit gaano mo paharapin yung sarili mo or kahit gaano mo panghihilin yung sarili mo, hindi dadating yung perfect timing at hindi ka magiging perfect, 'no? Kasi wala namang taong perfect, eh. Walang perfect condition para pumasok sa mga bagay-bagay or pumasok sa relasyon. Merong good condition, 'no, nasa mabuting kondisyon ka para mag-deal sa mga gano'ng bagay-bagay, pero walang perfect, 'no? Kahit yung mga self-actualized na tao, hindi naman sila perfect, 'no? Tsaka yung mga sugat naman nung tao, feeling ko kahit idulin mo yan, hindi naman yan nawawala talaga, eh. Siguro natututo lang yung mga tao or tayo, natututo lang tayo kung paano natin haharapin, 'no? Kung paano tayo magco-cope, kung paano natin i-de-deal, tsaka kung paano natin siya hindi mababaling sa ibang tao, 'no? Paano natin siya ma-e-express ng hindi natin nadadamay yung mga tao sa paligid natin. So yun lang naman sa episode na 'to, na very short. Tsaka kung di niyo napapansin, sorry, nasa CR ako ngayon. Wala lang, feeling ko kasi parang kalmado 'pag nasa CR ako, eh, kaya madalas dito ako nakatambay. Baka mga ilang episode din i-shot ko dito. Tsaka dito rin kasi tahimik, sa totoo lang. Tsaka yun lang, yun lang naman talaga gusto kong pag-usapan, 'no, 'di ba? Kahit gaano ka self-actualize yung tao, kung hindi kayo pamilyar sa term na self-actualize, ah, puwede niyo i-search sa Google, 'no, kay kay Abraham Maslow yun, 'no, American psychologist, 'no? Sure ko nakita niyo na yun, yung triangle, hierarchy of needs, tas sa pinakataas yun yung self-actualize, 'no, sa baba yun yung mga basic needs, safety, clothing, food, mga gano'n-gano'n, 'di ba, love, security, et cetera, 'no? Kahit yung isang pinakataas na yun, sa hierarchy of needs ni Abraham Maslow, hindi pa rin siya perfect, 'no? So yun lang, everybody deserves love, 'no? Pero the best talaga na gamutin muna ang sarili bago ka lumandi, 'no? So that's it and thank you sa pakikinig kung umabot kayo dito, 'no? Kung umabot pa kayo sa 9 minutes and 20 seconds, maraming salamat and see you again next time.